Ang paglipat sa tahanan Enga Monteclaro ay hindi naging madali para kay Sofia. Sa kabila ng pag-ibig niya kay Marco, ang kanyang asawa, at ang pangako ng isang bagong simula, ang bawat sulok ng lumang bahay sa Santa Cruz, Maynila, ay tila may sariling patakaran. Nakatayo ito sa isang masikip na eskinita, ang mga dingding nito'y matibay na pinatata ng panahon, at ang bawat kagamitan sa loob ay may kuwento na madalas ay ibinabahagi ni Aling Remedios, ang biyenan ni Sofia. Si Aling Remedios, isang biyuda na mahigit 60 taon na ang gulang, ay ang haligi ng pamilya Monteclaro. Ang kanyang presensya ay malakas, ang bawat tingin niya ay tila nakikita ang kaibuturan ng kaluluwa mo. Sanay siyang magpatakbo ang bahay at ang kanyang paraan ay ang tanging tama. Si Sofia naman, 32 taong gulang, ay galing sa isang modernong pamilya sa Cavite, kung saan ang bawat isa ay may sariling espasyo at ang nga desisyon ay pinag-uusapan. Ang dalawang mundong ito ay nagbanggaan sa sandaling tumuntong si Sofia sa pintuan ng Monteclaro, bitbit ang kanyang mabagahe at ang pangarap ng isang tahimik na buhay mag-asawa. Ang unang linggo ay puno ng kabaitan, ngunit naroon na agad ang tensyon. Sa umaga, bago pa man bumangon si Sofia, naririnig na niya ang kalampak ng mga kaldero mula sa kusina. Nagluluto na si Aling Remedios ng almusal, na laging saganang-sagana sinangag, pritong isda, tapa, at kapa. Kapag nagalok si Sofia ng tulong, kadalasan ay tatanggihan ito ngang biyenan. Huwag na, Hija, masanay ka pa, mas maganda kung ako ang gagawa, kilala ko na ang panlasa ni Marco. Ito ay sinasabi ng may ngiti, ngunit may kasamang bigat na nagpaparamdam kay Sofia na siya ay isang bisita lamang, hindi tunay na miyembro ang pamilya. Minsan, sinubukan ni Sofia na maluto ang sarili niyang bersyon ng adobo na natutunan niya mula sa kanyang ina, maalat para kay Aling Remedios. Hindi ito ang adobo na kinalakihan ni Marco, anito, nang hindi man lang tumitikim ulit. Ang adobo ng Monteclaro ay may konting asukal at maraming suka, iba ang lasa niyan. Pakiramdam ni Sofia, parang sinasaksa ang kanyang pagkatao sa bawat kritisismo. Si Marco naman, na nahuli sa gitna, ay laging nagsasabing, masarap din naman, ma, o masarap ang adobo mo, hon, ngunit ang kanyang pag-aatubili ay malinaw. Hindi niya kayang pasayahin ang pareho. Ang salungatan ay unti-unting lumalim nang dumating si Baby Maya. Ang pagbubuntis ni Sofia ay isang malaking kagalakan, ngunit ito rin ang nagbigay ang bagong sanhingang tensyon. Sa lahat ng aspeto ng pagpapalaki ng bata, makaiba ang pananaw ng dalawa. Gusto ni Sofia na sundin ang payo ng pediatrisyan, regular na check-up, tamang pagpapakain, at mahigpit na paglilinis. Si Aling Remedios naman ay naniniwala sa malumang paniniwala at pamamaraan. Hija, huwag mong masyadong bihisan ang bata. Mamamawis lang yan, makakasakit. Kailangan laging mahangin ang katawan, payo ni Aling Remedios na makita si Maya na nakasuot ng pajama at medyas kahit mainit ang panahon. At bakit mo pinapakain ng ganong klaseng pakain? Hindi ba pwedeng lugaw lang? Iyan ang pinakain ko kay Marco noong bata siya. Pero, ma, ang sabi ng doktor, kailangan ng Maya ng iba't ibang nutrients. Saka, may formula milk din po siya, paliwanag ni Sofia, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang tono. Formula milk, bakit hindi ka magpa-breastfeed? Iyan ang pinakamabuti para sa bata. Ako, 6 na buwan kong pinasuso si Marco, kaya nga malakas ang resistensya ng anak ko. Tugon ni Aling Remedios, may diin sa bawat salita. Tila ipinapahiwati na masama siyang ina. Ang ganitong pagtatalo ay nasing pang-araw-araw na eksena. Si Marco, na noon ay mas madalas na sa bahay dahil sa kanyang trabaho bilang graphic designer, ay madalas na nagtatago sa kanyang computer o lumalabas para umiwas sa alitan. Ang kanyang pagiging pasibo ay lalong nagpapalala ng sitwasyon, nagpaparamdam kay Sofia na siya ay nag-iisa. Isang hapon, nakita ni Sofia si Aling Remedios na pinapahiran ang gilagit ni Maya ng langis ng niyo, ang sabi pampabilis daw ng patubo ng ngipin. Nanlaki ang mata ni Sofia, ma, ano po ang ginagawa ninyo? Nagulat si Aling Remedios at bigla niyang binitawan ang maliit na bote. Wala, Hija, pinapahiran ko lang ng konting langis ng niyok. Ang sabi ng lola ko, mabilis daw lumabas ang ngipin ng bata.
Pero, ma, hindi po iyan maganda para kay Maya. Pwede po siyang maka-infection. Hindi po iyan ligtas. Halos sumigaw si Sofia. Hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Namula ang mukha ni Aling Remedios. Abay, bakit? Hindi naman ako ganyan sa anak ko. Malaki na si Marco, hindi naman siya naka-infection. Mas marunong ka pa sa akin. Hindi po sa ganon, ma, pero iba na po ang panahon ngayon. Maraming bagong pag-aral tungkol sa pagpapalaking bata. Git ni Sofia, nangingini ang boses. Dahil sa insidente, nagalit ng husto si Aling Remedios. Nakulong siya sa kanyang silid at nang gabing iyon, hindi siya kumain kasama sila. Si Marco, pagdating mula sa trabaho, ay napansin agad ang tensyon. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina, ngunit narinig niya ang reklamo ng matanda. Ang manugang mo, akala niya kung sino siyang magaling. Hindi marunong rumspeto sa matatanda. Sa dami nga inalagaan kong bata, sa dami nga kinalakihan kong kaalaman, mas marunong pa siya sa akin. Naramdaman ni Sofia ang lamis sa pagitan nila. Nagsimula siyang maplano na bumukot, ngunit alam niyang magagalit si Aling Remedios at wala pa silang sapat na ipon ni Marco. Ang sitwasyon ay naging parang isang buhol na mahirap kalagan. Isang umaga, ipinilit ni Aling Remedios na samahan sila sa pamimili sa Divisoria. Kailangan daw niyang bumili ng gatela para sa kurtina at mga sangkap para sa isang malaking handaan para sa karawan ng isang kamag-anak. Huwag kang mag-alala, Sofia. Iwan mo na lang si Maya sa bahay, bantayan ng kapitbahay. Mainit sa Divisoria, madaming tao, sabi niya. Hindi po, ma. Gusto ko pong isama si Maya. Kailangan po niyang magpahangin din. Saka, hindi ko po kayang iwan siya sa iba, matigas na sagot ni Sofia. Nagbuntong hininga si Aling Remedios, ngunit pumayag din sa huli. Ang bayaha patungong Divisoria ay isang pagsubok. Ang masikip na jeepney, ang usok, ang ingay, lahat ay nagpapahirap kay Sofia, lalo na bitbit niya si Maya. Si Aling Remedios naman, tila sanay na sanay sa gulong ng Maynila. Pagdating nila sa Juan Luna Street, sinalubong sila ng dagat ng tao. Ang amoy ng basang lupa, pagkain, at iba't ibang paninda ay bumalo sa kanila. Si Aling Remedios, may dalang malaking bayong, ay agad na navigate sa loop ng mapasilyo ng tela, tila kabisado ang bawat sulok. Dito ang pinakamurang tela, Sofia, basta makipatawaran ka. Huwag kang mapapaloko, anito habang tinitingnan ang isang rolyo ang floral print na tela. Si Sofia, na nahirapan sa pagdala kay Maya habang iniwasan ang naglalakihang na sako at karton, ay hindi na halos makapa-focus. Pinakmamasdan niya ang biyenan, na masigla pang nakikipag-usap sa tindera, tinatawaran ang presyo ang bawat tela. Ma, hindi po ba pwedeng sa mall na lang tayo bumili? Mas air-conditioned po dun? At mas comfortable para kay Maya? Bulong ni Sofia. Mall? Aba, Sofia, double ang presyo doon? Saka, hindi mo makikita ang ganda ang tela kung hindi mo hahawakan. Hindi rin ganon kadami ang papipilian, sagot ni Aling Remedios nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Doon ka na lang muna sa tabi, huwag kang haharang-harang sa daan. Mainit ang ulo ng gataw rito. Naramdaman ni Sofia ang pagkapahiya. Para siyang pinagsasabihan sa harap ng maraming tao, pili siyang ngumiti, kahit na nangingilit na ang kanyang luha. Lumayo siya ng kaunti. Hinila si Marco para makahanap ng lugar kung saan hindi sila masyadong siksikan. Si Marco naman, na nakayuko at abala sa kanyang cellphone, ay hindi napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang asawa. Bumili si Aling Remedios ng iba't ibang uri ng tela, mabutones, sinulit, at kung ano-ano pa. Ang kanyang bayong ay lalong bumigat. Pagkatapos, napunta sila sa palengke ng gulay at karne kung saan mas lalong naging siksikan. Ang amoy ng sariwang isda at karne na hinaluan ng amoy ng pawis at alikabok ay lalong nagpainit ng ulo ni Sofia. Si Maya ay nagsimulang maging mainitin ang ulo, umiyak dahil sa init at ingay. Aba, bakit umiyak ang bata? Gutom ba? O kailangan ng palitan ang lampin? Tanong ni Aling Remedios na hindi mapakali. Mainit po siguro, ma. Saka pagod na rin po ako. Baka pwede na po tayong umuwi. Pakiusap ni Sofia. Sandali na lang, Hija. Kailangan ko pa itong bilhin.
Hindi pwedeng kulang ang sangkap natin sa handaan. Pagkatapos nito, bibili tayo ng masarap na lugaw para kay Maya, sabi ni Aling Remedios, abala sa papilingang karne. Umabot ng halos buong araw ang kanilang pamimili. Pag-uwi nila, pagod na pagod si Sofia, ang kanyang likod ay halos mamanhid na. Si Maya ay natulog kaagad pagkalapag sa kuna. Kinagabihan, hindi nakakain ng maayos si Sofia. Sumakit ang kanyang ulo at naramdaman niyang tila nilalaknat siya. Nang sumunod na linggo, inaya ni Sofia si Marco na mapunta sa SM Mall of Asia. Kailangan nating bumili ng bagong damit para kay Maya at kailangan ko rin ng bagong sapatos, sabi niya. Alam niyang ito ang pagkakataon para makaroon sila ng kaunting oras bilang isang pamilya malayo sa mga mata ni Aling Remedios. Ngunit kinabukasan, habang naayos na sila para umalis, lumabas si Aling Remedios na nakabihis na rin. Sasama ako, sabi niya, baka kailangan niyo ng tulong sa pagpili. Saka matagal na rin akong hindi nakapasyal sa mall. Wala nang nagawa si Sofia kundi ang ngumiti ng pilit. Ang kanilang sanay magiging family bonding ay naging isa pang pagkakataon para sa biyenan na magbigay ng payo at puna. Pagdating nila sa mall, agad na napansin ni Aling Remedios ang daming ang tao at ang laki ng lugar. Naku, ang daming tao rito. Mahal siguro ang bilihin dito puro branded. Hindi ba pwedeng sa Divisoria na lang kayo bumili? Mas makakatipid pa kayo? Habang naglalakad sila, bawat tingin ni Sofia sa mga damit ni Maya ay may reaksyon si Aling Remedios. Ang mahal naman niyan. Ganyan lang, pili 100. Sa Divisoria, pes 150 lang iyan. Kaya nga hindi kayo nakakaipon. Puro ganyan ang binibili ninyo? Sa section ng laruan, kinuha ni Sofia ang isang educational toy na gawa sa kahoy. Ma, tingnan niyo po, ang ganda nito. Makakatulong ito sa development ni Maya. Kinuha ni Aling Remedios ang laruan, pinakmasdan. Ano ito? Kahoy lang? Bakit ang mahal? Kung ako sa inyo, bilhan niyo na lang ng manika o bola, mas magagamit pang ang bata. Hindi na halos makapagsalita si Sofia. Naramdaman niyang tila nililimitahan ang kanyang karapatan bilang ina. Umalis silang tatlo mula sa SM Mall of Asia nang walang masyadong nabibili. Ang paasa ni Sofia na makaroon ng payapang pamamasyal ay nawi sa pakadismaya. Sa gabi, umaya si Sofia sa kanyang silid at umiyak. Marco, na nahuli siyang umiyak, ay nilapitan siya. Ano bang nangyayari, Hon? Bakit ka umiyak? Pagod na ako, Marco. Pagod na ako sa lahat ng punanganay mo. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang tama. Hindi ako magandang ina, hindi ako magandang asawa. Hindi ko alam kung paano pa ako mananatili rito, umiyak na sagot ni Sofia. Niyakap siya ni Marco. Huwag kang ganyan, Hon. Mahal kita. Mahal ka namin ni Maya. Kakausapin ko si Mama. Kinabukasan, kinausap ni Marco ang kanyang ina. Sinubukan niyang ipaliwanag ang damdamin ni Sofia, ngunit tila nabingi-bingihan si Aling Remedios. Ang manugang mo ang masyadong sensitibo. Wala naman akong sinasabing masama. Gusto ko lang naman ang makakabuti sa inyo. Kung hindi niya kaya ang buhay rito, di siya umalis. Ang mga salitang iyon ay narinig ni Sofia na dumaan sa pintuan para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Humakbang siya palayo, ang puso biglang bumigat. Hindi na niya kaya. Napasya si Sofia na kausapin si Marco ng seryoso. Marco, kailangan na nating bumukod. Hindi ko na kaya ang sitwasyon. Ayokong lumaki si Maya sa bahay na punong-puno ng tensyon. Nag-alangan si Marco. Pero, Hon, alam mo naman na hindi pwedeng iwanan si Mama mag-isa. Matanda na siya at sanay siya na may kasama. Alam ko, Marco. Pero kailangan din nating isipin ang sarili nating pamilya. Hindi ito ang gusto kong buhay para kay Maya, matigas na sabi ni Sofia. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, biglang sumigaw si Aling Remedios mula sa sala. Marco. Sofia, tulungan niyo ako. Madali silang bumaba. Nakita nila si Aling Remedios na nakahandusay sa sahe. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang isang kamay ay nakahawa sa dibdib. Masakit ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Agad silang kumilos. Binuhat ni Marco ang kanyang ina habang si Sofia naman ay tumawa sa ambulansya.
Ang gulo sa bahay ay naging isang seryosong krisis. Sa ospital, sinabing ng doktor na inatake sa puso si Aling Remedios. Kailangan siyang ma-confine at maingat na bantayan. Ito ang kritikal na pangyayari na nakpabago sa kanilang lahat. Si Marco ay nagkaroon ng seryosong realization. Ang kanyang pagiging pasibo ay nakdulot ng kapahamakan. Sa ospital, si Sofia ang halos hindi umaalis sa tabi ni Aling Remedios. Si Marco ay nagtatrabaho, kaya siya ang naasikaso sa biyenan. Siya ang nagbibigay ng gamot, nakbabantay sa mga oras ng pagkain, at nakikipausap sa mga nurse. Ang kanyang kaalaman sa first aid at ang kanyang pagiging organisado ay napatunayan na malaking tulong. Habang nagpapagaling si Aling Remedios, dahan-dahan niyang nakikita ang dedikasyon at pagmamahal ni Sofia. Nakikita niya kung paano inaalagaan ni Sofia si Maya, kung paano nito binabasa ang malabong gamot, at kung paano nito sinisiguro na ang kanyang ina ay comfortable. Isang gabi, habang nagbabantay si Sofia, napansin niyang gising si Aling Remedios. "Salamat, Hija," bulong ni Aling Remedios. Ang kanyang boses ay mahina. "Ikaw ang naalaga sa akin. Ang akala ko, hindi mo na ako gusto." Nagulat si Sofia sa patatapat ng biyenan. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Aling Remedios. Mahal ko po si Marco, kaya mahal ko rin po kayo, hindi po totoo iyan, gusto ko lang po na magkaintindihan tayo." Umiyak si Aling Remedios. "Natakot ako, Sofia. Natakot ako na mawawala kayo sa akin. Naiwanan niyo ako ni Marco. Matanda na ako. Ayokong maisa." Doon naintindihan ni Sofia ang ugat ng pagiging mapamaraan at kritikal ng biyenan. Hindi ito pagmamataas o pagkamuhi, kundi takot sa pag-isa at pagkawalangang kontrol sa kanyang buhay at pamilya. Niyakap ni Sofia ang biyenan. "Hindi po namin kayo iiwan, Ma, pamilya tayo." Nang makalabas si Aling Remedios mula sa ospital, ang kanilang ugnayan ay may pagbabago. Hindi ito biglaan at perpekto, ngunit may bagong respeto at pag-unawa. Ipinilit ni Aling Remedios na mapunta sila sa Quiapo Church. "Kailangan kong mapasalamat sa Nazareno. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay," aniya. Sumama silang lahat, si Aling Remedios, Sofia, Marco, at Baby Maya. Ang biyahe patungong Quiapo ay mas tahimik, mas mapayapa kaysa sa kanilang nga nakaraang paglalakbay. Pagdating sa Quiapo, sinalubong sila nga nagtitinda ang kandila at rosaryo. Ang Quiapo Church ay puno ng tao, ang usok ng insenso ay bumabalot sa hangin. Ang matandang simbahan ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa. Lumuhod si Aling Remedios sa harap ng itim na Nazareno, nagdasal ng tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. Si Sofia, nahawa si Maya, ay lumuhod din sa tabi niya, kasama si Marco. Sa sandaling iyon naramdaman ni Sofia ang koneksyon sa kanyang biyenan. Hindi lang sila pamilya dahil kay Marco, kundi dahil sa pagbabahagi ng pananampalataya, ng kultura, ng paasa. Pagkatapos ng misa, naglakad sila sa labas. Nakita ni Aling Remedios ang isang tindera ng pampalami. "Gusto mo, Sofia, ng halo-halo, o kaya sa malami?" Ngumiti si Sofia. "Masarap po, Ma. Gusto niyo rin po." Kumain sila ng halo-halo sa tabi ng simbahan. Ang simoy ng hangin ay tila nadudulot ng ginhawa. "Alam mo, Sofia, simula ni Aling Remedios, dati, ang iniisip ko lang, ang tama ay ang paraan ko. Ang akala ko, dahil matanda ako, mas marunong ako. Pero ikaw ang naalaga sa akin. Nakita ko ang puso mo, may mga bagay na kailangan ko rin palang matutunan. Ma, marami rin po akong natutunan sa inyo. Sa inyo po, natutunan ko ang halaga ng tiyaga, ng katatagan, at kung paano maging matapang sa gitna ng pagsubok," sagot ni Sofia, ang kanyang nga mata ay naniningning. Si Marco, na nakikinig sa kanilang dalawa, ay ngumiti. Sa wakas, nakaintindihan na rin ang dalawang pinakamahalagang babay sa buhay niya. "Mula ngayon, Mama, Hon, kailangan nating mag-usap. Hindi pwedeng may itinatago tayo sa isa't isa," aniya. "Oh, Marco, tama ka," sang-ayon ni Aling Remedios. "Kailangan natin ng komunikasyon. Kayo na ang modernong henerasyon, kaya kailangan kong makinig sa inyo. Pero, kayo rin, pakinggan niyo ang matatanda minsan.
may mga bagay kaming alam na hindi pa nakasulat sa libro. Umuwi sila ang bahay nang may bagong pag-asa. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa kanilang samahan. Hindi nawala ang mapakakaiba sa pananaw, ngunit natuto silang respetuhin ang bawat isa. Sa mga sumunod na araw, nasimula silang mabahagi ngang responsibilidad. Si Aling Remedios ang natuturo kay Sofia ng mga tradisyonal na lutuin ng pamilya, habang si Sofia naman ang nagbabahagi ng mga modernong tips sa pagpapalaki ni Maya at sa pagpapatakbo ng bahay. Hindi na ito isang labanan ang tradisyon laban sa modernidad, kundi isang pagsasanib ang dalawa. Minsan, kapag nagluluto sila, nagbibigay pa rin ng payo si Aling Remedios, ngunit mas malumanay na ang kanyang tono. Hija, huwag mong masyadong haluan ng sukaian, baka umasim masyado. Opo ma, sagot ni Sofia nang nakangiti at sinunod ang payo ng biyenan. At kapag nakikita ni Sofia si Maya na masiglang naglalaro sa sala, nakikita niya ang pagbabago sa kanyang pamilya. Hindi ito perpekto, may mga pagkataon pa ring nakakaroon sila ng maliit na di pagkakasundo, ngunit ang bawat isa ay natuto ng mag-adjust, mag-unawa, at magbigay. Ang bahay ng Monte Claro ay hindi na lugar ng tensyon, kundi isang tahanan na punong ng pag-ibig, respeto, at ang pag-asa ng isang magandang kinabukasan. Ang pagiging bukas sa komunikasyon, ang pagyakap sa pagkakaiba, at ang pag-alaala sa halaga ng pamilya ang siyang naging pundasyon ng kanilang matibay na samahan. Ang aral na natutunan ay, sa huli, ang pag-ibig sa pamilya ang siyang nadurugtong sa mga puso, anuman ang pagkakaiba ng henerasyon o pananaw. Ang pagiging bukas sa komunikasyon, ang pagyakap sa pagkakaiba, at ang pag-alaala sa halaga ng pamilya ang siyang naging pundasyon ng kanilang matibay na samahan. Ang aral na natutunan ay, sa huli, ang pag-ibig sa pamilya ang siyang nadurugtong sa mga puso, anuman ang pagkakaiba ng henerasyon o pananaw. Sa mga sumunod na buwan, ang tahanan ng mga Monte Claro ay naging saksi sa unti-unting pahubog ng isang bagong uri ng pamilya, isang pamilya na hindi lamang makakasama sa isang bubong kundi makakaunay sa puso. Araw-araw, may bagong pagtuklas, bagong pagtawa, at bagong pagpapahalaga sa isa't isa. Isang hapon, habang abala sina Sofia at Aling Remedios sa kusina, nagtuturo si Aling Remedios kung paano gumawa ng perpektong adobo. Ang amoy ng suka, toyo, bawang, at paminta ay bumabalot sa buong bahay, nagbibigay ng pakiramdam ng init at pagiging tahanan. Nakabihis si Aling Remedios na apron na may budang bulaklak, ang kanyang nga kamay ay sanay na sanay sa paghihiwa ng baboy. Si Sofia naman, nakikinig ng mabuti, hawa ang isang kutsara at handang sundin ang bawat instruksyon. Hija, tandaan mo, ang sikreto ng masarap na adobo ay hindi lang sa mga sangkap, kundi sa pasensya, paliwanag ni Aling Remedios, habang maingat na inilalagay ang hiniwang baboy sa kumukulong toyo at suka. Hayaan mo lang itong kumulo sa mahinang apoy, hanggang sa lumambot at sumama ang lasa ng sabaw sa bawat hibla ng karne. Ngumiti si Sofia, ang kanyang mata ay nakatitik sa kaldero. Para po pala itong pagpapalaki nga anak, ma. Kailangan ng pasensya at pagmamahal para lumambot at maging masarap. Napatawa si Aling Remedios, isang tunog na dati ibihiran niyang marinig mula sa biyanan. Oh, Sofia, tama ka. Maraming bagay sa buhay ang ganito. Hindi pwedeng minamadali. Kailangan ng tiyaga. Kagaya din ng relasyon ng mag-asawa o mapamilya. Hindi pwedeng isang iglap lang, magiging perpekto na. Kailangan mong pagtrabahuhan, alagaan, at paulit-ulit na diligan ng paunawa. Tinulungan ni Sofia ang biyenan sa paghihiwa ng bawang at paminta, ang amoy nito ay napapaluha sa kanya. Ma, naalala niyo po ba dati, kapag nagluluto ako, parati po kayong may komento? Kahit simpleng pagprito lang na itlog? Napatawa ulit si Aling Remedios, tila naalala rin ang mga nakaraang kaganapan. Naku, Sofia, pasensya na, hija. Ganun talaga ako dati. Akala ko, mas alam ko ang lahat. Ang pagiging ina kasi, para sa akin, ay ang pagiging perpekto sa lahat ng bagay para sa pamilya. Kaya akala ko, dapat perpekto rin ang pagluluto ko, ang paglilinis ko, ang lahat. At gusto ko, gayahin niyo rin. Hindi ko naisip na bawat isa pala sa atin ay may sariling paraan.
Pero ma, marami po akong natutunan sa inyo. Salamat po sa lahat ng tinuro niyo. Ang luto niyo po talaga ang pinakamasarap. Sagot ni Sofia ng buong puso. Sa sandaling iyon, nakarinis sila ng mahinang ingay mula sa sala. Si Baby Maya, na ngayon ay halos 1 taon na, ay nakaupo sa kanyang playmat, abala sa paglalaro ng kanyang mga blok. Ngunit tila may hinahanap. Umungol siya at sinubukan niyang gumapang patungo sa kusina. Ang kanyang mata ay naghahanap ng atensyon. Ay, tingnan mo si Maya, hinahanap na tayo, sabi ni Sofia, at nilapitan ang anak. Binuhat niya si Maya at dinampian ng halik sa pisngi. Gusto mo bang tumulong kay Lola sa pagluluto, bunso? Kinikilig si Maya, ang kanyang maliliit na kamay ay abala sa paggawa sa buhok ni Sofia. Dinala ni Sofia si Maya sa kusina at ipinaupo sa high chair. Pinakain niya nga kaunting mashed banana habang patuloy siyang nagmamasid kay Aling Remedios. Alam mo, Sofia, simula ulit ni Aling Remedios, nung bata pa si Marco, mahirap ang buhay namin. Kailangan kong maging matibay para sa kanya. Kailangan kong tiyakin na palagi siyang may makakain, may damit, may edukasyon. Kaya siguro, naging ganun ang pag-ugali ko. Naging masyado akong kontrolado sa lahat dahil pakiramdam ko, kung hindi ako magiging matibay, baka mawala ang lahat sa amin. Tumango si Sofia, naiintindihan ang pinanggagalingan ng kanyang biyenan. Ang pagmamahal sa iba't ibang anyo ay maaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng pag-ugali. Naintindihan ko po, ma. Kayo po ang haligi ng pamilya. Pero ngayon, Hija, patuloy ni Aling Remedios, huminga ng malalim, ikaw naman ang ina ni Maya, nakikita ko kung paano mo alagaan siyang mabuti. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa kanya, at nakikita ko na hindi lang ako ang kaya niyang pagkatiwalaan. Ikaw din, at iyan ang mahalaga. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Sofia ang malalim na kapayapaan. Ito ang pagpapatunay na ang kanilang pagsubo ay nagbunga ng isang mas matibay at mas tunay na relasyon. Hindi na ito isang relasyon na pinangungunahan ng takot at pagkontrol, kundi ng pag-ibig at pagtitiwala. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng adobo, nakita ni Marco ang ngiti sa mukha ng kanyang ina at asawa. Ang hapag-kainan ay hindi na tahimik at puno ng tensyon, kundi masigla at puno ng kwentuhan. Pinausapan nila ang araw nila, ang paglalaro ni Maya, at ang plano nila para sa nalalapit na kaarawan ng bata. Hon, ma, hindi ko may paliwanag kung gaano ako kasaya ngayon, sabi ni Marco, habang hinahawakan ang kamay ni Sofia at sinulyapan ang ina. Parang panaginip lang ito. Ang bahay natin, puno ng pagmamahalan, ng tawanan. Salamat sa inyo, anak, sabi ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat, Sofia, sa pagiging pasensyosa mo at sa pagmamahal mo sa amin. Kami po ang dapat mapasalamat, ma, sagot ni Sofia. Sa inyo po, natutunan ko ang maraming bagay. Ang maaraw ay nakpatuloy, at kasama nito ang paglago ng kanilang ugnayan. Hindi nga ito perpekto, dahil minsan ay mayroon pa ring maliliit na pagkakaiba sa pananaw. Halimbawa, sa pagpapaligo kay Maya, mayroon pa ring pagkakataon na sasabihin ni Aling Remedios, Sofia, baka nilalami na si Maya. Ang tagal mong mapaligo, ngunit ngayon, sa halip na mainis o magpaliwana ng mahaba, ngingiti lang si Sofia at sasabihin, opo, ma, bilisan ko na po. At susundin naman niya, dahil alam niya na ang pag-alala ni Aling Remedios ay namumula sa pagmamahal, hindi sa pag-control. Sa kabilang banda, si Sofia naman ang nagtuturo kay Aling Remedios ng modernong pamamaraan. Isang umaga, habang nakbabasa ang diaryo si Aling Remedios, napansin niya na tila hirap siyang basahin ang maliliit na letra. Ma, bakit hindi niyo po subukang mabasa sa tablet? Mas malaki po ang letra doon at hindi kayo mahihirapan. Nag-alangan si Aling Remedios. Naku, Hija, baka masira ko lang iyan. Hindi ako marunong gumamit ng maganyan. Tuturuan ko po kayo, ma, sabi ni Sofia nang may pasensya. Inilabas niya ang tablet ni Marco at pinakita kay Aling Remedios kung paano ito gamitin. Pinakita niya kung paano ma-zoom in and out, kung paano ma-swipe, at kung paano mahanap ng balita online.
Sa simula ay hirap si Aling Remedios, ang kanyang madaliri ay tila matigas sa pakpindot, ngunit sa tulong ni Sofia, unti-unti siyang natuto. Sa loob ng ilang linggo, naging libangan na ni Aling Remedios ang pagbabasa ng online news at panonood ng cooking video sa YouTube. Minsan, makikita ni Sofia na tawa ng tawa si Aling Remedios sa kanyang kinapanood at sasabihin niya, "Naku, Sofia, ang dami kong natututunan dito sa tablet na ito, ang bilis pa lang ang panahon. Parang kahapon lang, naglalaba pa ako sa puso." Ang bawat bagong karanasan ay nagpapatunay na ang pagbabago ay possible, anuman ang edad. Ang pagiging bukas sa bagong kaalaman at patanggap sa pagbabago ay napayaman sa buhay ni Aling Remedios at napalalim sa koneksyon nila ni Sofia. Hindi na ito isang labanan ng lumang paraan laban sa bagong paraan, kundi isang pagtutulungan upang mapabuti ang kanilang buhay bilang isang pamilya. Isang araw, nagkaroon ng family picnic sa parke. Dinala nila si Maya na ngayon ay mas aktibo na at mahilig ng tumakbo-takbo. Habang inilalata ni Sofia ang picnic blanket, inihanda naman ni Aling Remedios ang ngabawang pagkain, mas sandwich, prutas, at ang paboritong homemade chicken empanada ni Marco. Nadala rin sila ang bola at bula para kay Maya. "Ma, ang dami niyo namang inihanda," sabi ni Sofia na humanga sa dami ng pagkain. "Siyempre, Hija," sagot ni Aling Remedios, "para marami tayong makain. Saka, mahirap ang gutom, kaya dapat laging handa." Habang naglalaro si Marco at Maya ng bola, umupo sina Sofia at Aling Remedios sa ilalim ng isang malaking puno. Pinapanood nila ang mag-ama, ang ngiti ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. "Ang bilis ng panahon, Ma, hindi po ba? Parang kailan lang, baby pa si Maya. Ngayon, tumatakbo na," puna ni Sofia. "O nga, Hija," sang-ayon ni Aling Remedios, "kaya dapat sulitin natin ang bawat sandali. Ang pamilya, hindi pwedeng ipapaliban. Ito ang pinakamahalaga sa lahat." Doon, naramdaman ni Sofia ang init ng pagmamahal mula sa kanyang biyenan. Hindi na ito ang babaeng puno ng pay at kritisismo, kundi isang babaeng puno ng pagmamahal at pag-unawa na handang ibahagi ang kanyang karunungan at pagmamahal ng walang pasubali. Ang malumang sugat ay unti-unting gumaling at napalitan ng mga alaala ng pagtawa at pagkakaisa. Nang maisa na si Sofia, sa gabi, habang natutulog na si Marco at Maya, madalas siyang mamuni-muni. Naalala niya ang araw na pakiramdam niya ay nag-isa siya sa kanilang bahay na parang isang estranghero. Naalala niya ang luha, ang gabi na hindi siya makatulog dahil sa tensyon. Ngunit ngayon, ang mga alaala na iyon ay tila malayo na, parang isang masamang panaginip na nagdaan. Ang kanilang bahay ay naging tunay na tahanan, isang santuwaryo ng pag-ibig at kapayapaan. Ang presensya ni Aling Remedios ay hindi na pinamumulan ng takot, kundi ng kaginhawaan at suporta. Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim pa ang kanilang ugnayan. Isang araw, kailangan ni Sofia na umalis para sa isang emergency sa trabaho. Naalala siya dahil walang magbabantay kay Maya. Ngunit agad na nag-alok si Aling Remedios. "Huwag kang mag-alala, Sofia. Ako na ang bahala kay Maya. Ako na rin ang maghanda ng hapunan para kay Marco. Mag-ingat ka sa daan, ha?" Nagulat si Sofia sa pagbabago sa kanyang biyenan. Dati-rati, kailangan pa niyang mapaliwanag ng mahaba bago pumaya si Aling Remedios. Ngayon, buong puso siyang nag-alok ng tulong. "Salamat po, Ma. Maraming salamat po talaga." Nang gabing iyon, habang nasa trabaho si Sofia, naisip niya ang kanyang biyenan na nag-alaga kay Maya. Naramdaman niya ang tiwala, ang pagmamahal, at ang kapayapaan. Ito ang bunga ng kanilang pinagdaanan. Ito ang pamilya na palagi niyang pinapangarap. Pag-uwi ni Sofia, sinalubong siya ni Aling Remedios at Maya. Nasa hapagkainan na ang mainit na hapunan sinigang na baboy, ang paborito ni Marco. "Kumain ka na, Hija. Baka nagutom ka sa trabaho," sabi ni Aling Remedios, ang kanyang ngiti ay maluwag. "Salamat po, Ma. Ang sarap po ang luto niyo," sagot ni Sofia habang niyayakap si Maya. Sa gabi, pagkatapos ang hapunan, habang nahuhugas si Sofia ng plato, lumapit sa kanya si Aling Remedios. "Sofia, may gusto sana akong sabihin sa iyo." Napalingon si Sofia, tila nagtataka. "Ano po iyon, Ma?" "Alam mo,
Hija, noong una kang dumating sa buhay ni Marco at sa buhay namin, hindi ko alam kung paano ka tatanggapin. Naging masyado akong nakatuon sa pagpapanatiling ang tradisyon ng paraan namin. Takot ako na baka baguhin mo ang lahat. Takot ako na baka mawalay sa akin si Marco. Patatapat ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero ngayon, nakita ko na mali ako. Hindi mo kami binago, Hija, pinadyaman mo kami. Binigyan mo kami ng bagong pag-asa, ng bagong pananaw. Dahil sa iyo, natuto akong magtiwala ulit. Natuto akong magbatawad. At natuto akong tumanggap ng bagong pagmamahal. Naluha si Sofia sa narine. Niyakap niya ang kanyang biyenan. Ma, mahal na mahal ko po kayo. At salamat po sa lahat. Salamat po at tinanggap niyo ako. Ang yakap na iyon ay nasilbing salyong ng kanilang relasyon. Hindi na sila biyenan at manugang, kundi ina at anak. Ang kanilang koneksyon ay mas matibay pa sa anumang dugo dahil ito ay nabuo sa pag-unawa, sa pagpapatawad, at sa walang kondisyong pag-ibig. Sa paglipas ng mataon, naging mas aktibo si Aling Remedios sa komunidad. Sumali siya sa isang grupo ng mga senior citizen kung saan voluntaryo sila sa iba't ibang proyekto. Minsan, nakikita ni Sofia na nagluluto si Aling Remedios ng mapanghimagas para sa kanilang proyekto at masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaibigan. Ang dating babaeng nakakulong sa loob ng bahay at sa kanyang nakaraang sakit ay ngayon imalaya at masigla. Ma, masaya po ako na nakikita ko kayong masaya, sabi ni Sofia isang hapon habang nakmumerienda sila ng kakanin na inihanda ni Aling Remedios para sa kanilang proyekto. Salamat sa iyo, Hija, sagot ni Aling Remedios. Kung hindi dahil sa inyo ni Marco, hindi ako makakaroon ng lakas ng loob na lumabas at makipag-ugnayan sa ibang tao. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi pa huli ang lahat para matuto, para magsimula ulit, na mayroong pag-asa sa bawat bagong umaga. Si Marco, sa kabilang banda, ay naging mas maligaya at mas panatag. Hindi na siya nahahati sa pagitan ng kanyang ina at asawa. Sa halip, nakikita niya ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay na nakakaisa, natutulungan, at nagmamahalan. Ito ang pinakamalaking regalo para sa kanya. Lumaki si Maya sa isang tahanan na puno ng pag-ibig, paggalang, at pag-unawa. Naging malapit siya sa kanyang Lola Remedios, na madalas siyang ikwentuhan ng lumang alamat at awitin. Natuto si Maya ng mga tradisyonal na laro at mga kwento tungkol sa kanilang pamilya, na ipinamana ni Aling Remedios. At kay Sofia naman, natuto si Maya ng mga modernong kaalaman, pagkamalikhain, at kung paano maging matapang at independent. Ang kanyang pagkatao ay naging perpektong timpla ng tradisyon at modernidad. Sa kanyang ika-70 kaarawan, nagkaroon ng malaking handaan si Aling Remedios. Buong pamilya at ang kanilang mga kaibigan ay naktipon. Kabilang narito ang kanyang mga kaibigan mula sa Senior Citizens Group at mga kamaanak na dati bihirang makita. Habang umiinom sila ang kape at kumakain ng matatamis na kakanin, nagbigay ng maikling talumpati si Aling Remedios. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Ngayon, sa edad ko, marami akong natutunan. Ang buhay, parang adobo, kailangan ng tamang timpla, tamang sangkap, at tamang oras para maging masarap. At ang pamilya, iyan ang pinakamahalagang sangkap sa lahat. Wala akong hihilingin pa kundi ang kapayapaan at pagmamahalan sa ating lahat, sabi niya, ang kanyang mata ay nagniningning. Pagkatapos ng kanyang talumpati, niyakap niya si Sofia at Marco, at pati na rin si Maya. Ang pamilya ko, kayo ang buhay ko, bulong niya. Nang gabing iyon, matapos ang handaan, habang nag-ayos sila ng plato, nakwentuhan sina Sofia at Aling Remedios. Ma, naalala niyo po ba dati, kapag may handaan tayo, parati po tayong nag-away kung paano mag-ayos ng lamesa? Tanong ni Sofia habang natawa. Naku, o nga, Hija, sagot ni Aling Remedios, at natawa rin. Dati, akala ko, ako lang ang marunong. Pero ngayon, mas gusto ko na kasama ka sa pag-ayos, mas mabilis, at mas masaya. Ang bahay ng Monte Claro ay naging simbolo ang pagbabago, ng paggaling, at ng pag-asa. Ito ay naging patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagkakaiba,
Anuman ang henerasyon o pananaw, ang mahalaga ay ang pagiging bukas sa komunikasyon, ang pagyakap sa pagkakaiba ng bawat isa, at ang pag-alaala sa walang hanggang halaga ang pamilya. Isang hapon, naglalakat-lakat sina Sofia at Aling Remedios sa hardin. Malago na ang mahalaman na dating tila pinabayaan. Natanim sila ng bagong bulaklak at mayroong maliit na gulay-gulayan sa gilid. Masaya si Maya na hinahabol ang mga paru-paru. Sofia, tingnan mo ang bulaklak na ito, sabi ni Aling Remedios habang dinadampian ang isang pulang rosas. Ang ganda, hindi ba? Parang tayo, kailangan ng araw, tubig, at pag-alaga para lumago. Kahit may tinik, mayroon pa ring ganda. Opo, ma, sagot ni Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. At kagaya po ang hardin, kailangan din ang tiyaga para gumanda at mamukatkat. Dati, puno ito ang damo, pero ngayon, tingnan niyo po, ang ganda na. Kaya nga, patuloy ni Aling Remedios, dapat laging inaalagaan. Ang pamilya, ang pag-ibig, parang hardin. Kailangan ng patuloy na pagmamahal at paalaga. At kapag may damo, kailangan nating bunutin para hindi matakpan ang mabulaklak. Naintindihan ni Sofia ang ibig sabihin ng kanyang biyenan. Ang damo ay ang mga di pagkakasundo, ang mga tampuhan, ang mga misunderstandings. Kailangan itong harapin, kailangan itong bunutin, bago pa lumaki at masira ang buong hardin. At ang kanilang pinakamagandang bulaklak ay ang kanilang pamilya, ang kanilang ugnayan. Sa palipas ng panahon, nagkaroon sila ng bagong tradisyon bilang isang pamilya. Bukod sa lingguhang misa sa linggo, sinisimulan na rin nilang magplano ang taunang family outing kung saan dinadalaw nila ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang napaglalakbay na ito ay nagiging pagkakataon para sa kanila na mas makakilala pa, mas mag-enjoy sa isa't isa, at lumikha ng mabagong alaala. Ang bawat biyahe ay puno ng tawanan, kwentuhan, at mga bagong pagtuklas. Isang beses, nalakbay sila sa Bohol. Na-enjoy si Maya sa mga Chocolate Hills at sa mga tarsier. Si Aling Remedios naman, nagulat sa ganda ng manatanawin at sa init ng pagtanggap ng mataw. Naku, Sofia, ang ganda pala dito. Kung alam ko lang dati, sana pala mas marami akong nilakbay, sabi niya habang nakatitik sa karagatan. Hindi pa huli ang lahat, ma, sagot ni Sofia. Marami pa tayong pupuntahan, marami pa tayong makikita. Ang bawat karanasan ay nagpapatunay na ang buhay ay puno ng mga posibilidad, at ang edad ay hindi hadlang upang matuklasan ang mga bagong bagay. Para kay Aling Remedios, ang napaglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng nga bagong lugar, kundi pati na rin sa pagtuklas ng sarili niya at ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang bahay ng mga Monte Claro ay naging bukas din sa mga kaibigan at kamag-anak. Madalas silang magkaroon ng mga small gatherings kung saan nagluluto sina Sofia at Aling Remedios ng iba't ibang putahe. Ang nga bisita ay humahanga sa pagiging makasundo ng biyenan na dati ay kilalang palaging nakakabanggaan. Remedios, ang galing ninyong mag-asawa ni Sofia, parang magkaibigan na kayo, punang ang isang kaibigan. Ngumiti si Aling Remedios. Kasi, natuto na kami. Natuto na kaming makinig sa isa't isa at natuto na kaming magmahal. Sa paglipas ng mga taon, naging isang inspirasyon ang kanilang pamilya sa kanilang komunidad. Ang kwento ng kanilang pagbabago mula sa hidwaan patungo sa pag-ibig ay nagsilbing paalala na ang pag-ibig ay kayang magpagaling ng lahat ng sugat at ang pag-unawa ay ang tulay patungo sa kapayapaan. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa sinumang nangangailangan ng payo, ng pagmamahal, o ng mainit na kape. Isang Pasko, habang nagayos sila ang Christmas tree, masayang-masaya si Maya na nakakatulong sa paglalagay ng mga dekorasyon. Si Sofia naman ay nagbibit-bit ng mga parol, habang si Aling Remedios ay nakakabit ng mga ilaw. Si Marco ay abala sa paggawa ng mainit na tsokolate. Ang buong pamilya ay nagtutulungan, ang bawat isa ay may role, at ang bawat isa ay nagbibigay ng kanilang pagmamahal. Ma, ano po ang wish niyo ngayong Pasko? Tanong ni Sofia kay Aling Remedios. Nilingon ni Aling Remedios si Sofia, ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Wala na akong ibang mahiling pa, hija. Ang makita kayong masaya, ang makita ang pamilya natin na nakakaisa.
Iyan na ang pinakamalaking regalo para sa akin. Ang kapayapaan sa ating tahanan, iyan ang aking pinapangarap. At ngayon, ito ay nakatotuna. Ngumiti si Sofia at niyakap ang kanyang biyenan. Sa bawat pagyakap, sa bawat ngiti, at sa bawat salita, nararamdaman niya ang lalim ng kanilang koneksyon. Hindi na sila dalawang individual na pinaghihiwalay ng henerasyon at pananaw, kundi dalawang puso na pinag-ugnay ng pag-ibig at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pamilya, higit sa lahat, ay tungkol sa pagpapatawad, sa patanggap, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal. Sa susunod na dekada, nasaksihan ng kanilang pamilya ang maraming pagbabago at paglago. Naging binatilyo si Maya at si Aling Remedios naman ay naging isang aktibong lola na patuloy na nagbabahagi ng kanyang kaalaman at pagmamahal. Si Sofia at Marco ay naging mas matatag na mag-asawa at ang kanilang ugnayan ay lalong lumalim sa bawat hamon at tagumpay. Ang bahay ng Monteclaro ay nanatiling isang sentro ng init, pagmamahalan, at isang bukas na pintuan para sa sinumang nangangailangan ng pamilya. Sa bawat bagong umaga, patuloy silang bumubuo nga alaala, nagpapatibay nga kanilang nga koneksyon, at nagpapatunay na ang pag-ibig sa pamilya ang siyang nagtatadengang tunay na kaligayahan sa buhay. Isang araw, habang si Maya, na ngayon ay nasa kolehiyo na, ay nagbakasyon sa bahay, nagluluto sila ang sinigang. Si Aling Remedios, kahit may edad na, ay masigla pa rin na nagutos kay Sofia, ngunit hindi na may pagtatampo kundi may halong pagmamahal at pagbibiro. Hija, huwag mong kalimutan ang sili. Ang sinigang ay hindi sinigang kung walang anghang. Ngumiti si Sofia at sinunod ang kanyang biyenan. Opo, ma. Pero ma, naalala niyo po ba dati, ayaw niyo pong may sili ang sinigang, lagi po kayong nagrereklamo na masyadong maanghang? Napatawa si Aling Remedios. Ay, nga. Pero ngayon, gusto ko na. Nabago na ang panlasa ko. Saka, ang sarap kaya kapag may sili. Ang dami palang magagandang bagay na hindi ko lang pinapansin dati. Siguro, masyado akong nakatuon sa magamali, kaya hindi ko nakita ang magatama. Si Maya, na nakikinig sa kanilang dalawa, ay ngumiti. Lola, ma, ang ganda po ang kwento niyo. Ang dami niyo pong pinagdaanan, pero ang ganda po ang kinalabasan. Kaya nga, Maya, sabi ni Sofia, ang buhay, parang cooking show. May mapakakataon na may masusuno, may mapapanis, may masasobrahan ng lasa. Pero sa huli, ang mahalaga ay ang matuto ka sa bawat pagkakamali at magpatuloy na maluto ng may pagmamahal. At huwag kang maalala, apo, dada ni Aling Remedios, habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Kahit may pagkakamali ka, may pamilya kang susuporta sa iyo, hindi ka maisa. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang masalitang iyon ay napapakita kung gaano kalalim ang naging pagbabago sa puso ni Aling Remedios. Ang dating takot na maiwanan ay napalitan ng katiyakan na siya ay minamahal at kabilang. At kay Sofia, ang dating pakiramdam ng pagiging estranghero ay napalitan ng pagiging tunay na anak, na mayroong magulang na nakmamahal at nag-alaga sa kanya. Patuloy na umikot ang buhay, at ang bawat araw ay nakdala ng bagong aral at bagong pagpapahalaga sa kanilang samahan. Si Aling Remedios ay naging haligingang karunungan at pagmamahal para kay Maya, na ngayon ay nag-aral ng kursong Fine Arts. Hinikayat niya si Maya na sundin ang kanyang puso, hindi gaya ngang dati na tila gusto niyang diktahan ang desisyon ng kanyang anak na si Marco. Ang pagbabago ni Aling Remedios ay hindi lamang para kay Sofia, kundi para sa buong pamilya na nakaroon ng pagkakataong lumago sa ilalim ng isang mas maluwag at mapagmahal na gabay. Nagsimula din si Aling Remedios ng isang maliit na online business, nagbebenta ng homemade pastries na dati niyang itinuturing na libangan lamang. Sa tulong ni Sofia at Maya, natuto siya kung paano gamitin ang social media para sa marketing at kung paano kumuha ng magagandang litrato ng kanyang nga produkto. Ito ay isang testamento sa kanyang pagiging bukas sa pagbabago at isang patunay na ang edad ay hindi hadlang sa pagtuklas ng nga bagong passion. Hindi ko akalain na sa edad kong ito, magiging online entrepreneur pa ako. Tawa niya habang nag-impake na orders. Dati, akala ko, luma na ako. Pero dahil sa inyo, parang bumata ako ulit.
Tuwing may orders si Aling Remedios, si Sofia at Maya ang tumutulong sa kanya sa paghahanda at pag-empake. Naging bonding moment nila ang paggawa ng mga pastries kung saan nagkukwentuhan sila at nagtatawanan. Ito ay naging isang pakakataon para kay Sofia na makita ang bagong Aling Remedios masaya, masigla at punong buhay. Ang magkakamay na dati sanay lamang sa pakpuna ay ngayon sanay sa paggawa ng matamis na napapasaya sa maraming tao. Si Marco naman, mas lalo pang pinahahalagahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang trabaho bilang isang engineer ay nagbigay sa kanya ang matata na pundasyon sa buhay, ngunit ang tunay na kayamanan niya ay ang kapayapaan at pagmamahalan sa kanyang tahanan. Madalas niya itong banggitin sa kanyang nga kaibigan, ang asawa ko at ang aking ina, sila ang dalawang anghel sa buhay ko. Hindi madali ang pinagdaanan namin, pero ang kinalabasan, napakaganda, tunay na blessing. Ang bahay, na dati puno nga hindi nasabing salita at mabibigat na damdamin, ay ngayon nagumapaw sa tawanan, musika, at amoy nga sariwang nilutong pagkain. Ang dining table, na minsan ay naging larangan ng nga hindi pakakaunawaan, ay ngayon sentro ng masiglang diskusyon at pagbabahagi ng mga karanasan sa araw-araw. Wala na ang takot sa pahatol, sa halip ay mayroong patanggap at pag-unawa. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa hapunan, napansin ni Sofia na tinitingnan ni Aling Remedios ang isang lumang litrato. Ito ay isang litrato ng pamilya nila Marco nung bata pa siya, kasama ang kanyang yumaong ama. May lungkot sa mukha ni Aling Remedios, ngunit mayroon ding ngiti. "Ma, ano po ang iniisip niyo?" tanong ni Sofia. "Naalala ko lang ang daddy ni Marco," sabi ni Aling Remedios. "Kung sana lang nakita niya kung gaano na kayo kasaya ngayon. Sigurado akong matutuwa siya. Pero alam ko, mula sa itaas, masaya siya para sa atin." Pinisil ni Sofia ang balikat ng biyenan. "Nandito pa rin po siya sa puso natin, Ma, at alam ko, proud siya sa inyo, proud siya sa ating lahat." Ang nga sandaling ito, kung saan malaya nilang napag-usapan ang nakaraan ng walang pasakit, ay nagpapakita ang tunay na pagaling. Ang mga alaala ng sakit at pagkawala ay hindi nawala, ngunit napalitan ng nga alaala ng pagmamahal at pag-asa. Ang pamilya Enga Monteclaro ay hindi naging perpekto sa isang gabi, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagpupunyagi, pag-unawa, at pagmamahal sa isa't isa. Ang kwento nila ay naging isang aral hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi pati na rin sa loob ng kanilang sariling pamilya. Kay Maya, itinuro nito ang halaga ang pagiging bukas sa komunikasyon, ang paggalang sa nakatatanda, at ang pagyakap sa mga pagkakaiba. Natuto siya na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa koneksyon ng puso, sa pagpapatawad, at sa pagmamahalan ang pinili mong ibigay araw-araw. Bilang isang lola, si Aling Remedios ay hindi lamang nagbahagi ng kanyang nga tradisyonal na karunungan, kundi naging isang halimbawa rin ng kung paano ang isang tao ay maaring magbago at lumago, anuman ang edad. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang mapanuri at takot na inapatungo sa isang maligaya at mapamahal na lola ay nagbigay inspirasyon kay Maya na huwag matako sa pagbabago at palaging hanapin ang ganda sa bawat karanasan. At kay Sofia, ang kanyang paglalakbay bilang isang manugang ay naging isang testamento sa kanyang tiyaga, pagmamahal, at katatagan. Natuto siyang manindigan para sa kanyang sarili, ngunit sa paraang puno ang respeto at pag-unawa. Natuto siyang makinig, hindi lamang sa masalita, kundi pati na rin sa madamdamin sa likod ng ito. At higit sa lahat, natuto siya na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-ibig na walang kondisyon at ang kapangyarihan ng pagpapatawad na kayang pagalingin ang lahat ng sugat. Sa pagtatapos ang bawat araw, habang nakaupo sila sa sala, nakuwentuhan o tahimik na nakbabasa, ang init ng kanilang tahanan ay nasilbing paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi na sila estranghero, hindi na sila makaaway, kundi isang pamilya na nagmamahalan, nakakaisa, at patuloy na lumalago. Ang bahay ng mga Monteclaro ay nanatiling isang tahanan na puno na makuwento, ng tawanan, at ng walang hanggang pag-ibig, isang testamento sa kapangyarihan ng pag-unawa at ang walang humpay na pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan na binuo sa pundasyon ng pagmamahalan ng pamilya. Ang bawat miyembro ay mayroong natatanging bahagi sa paglikha ng magandang obra maestra na ito ang pag-ibig, paggalang, at pagkakaisa.
na nananatiling buo at matibay sa kabilangang pagdaan ng panahon at pagbabago ng henerasyon. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat salita ng pagmamahal ay napapatunay na ang pagsubo ay hindi para sumira kundi para mapatibay ng isang samahan na inilaan para sa habang buhay. Lumipas ang mataon, ngunit ang pundasyon ng pagmamahalan at pag-unawa na kanilang binuo ay nanatiling matatag, bakos ay lalo pang lumalim. Ang bawat miyembrong pamilya Monteclaro ay patuloy na nagsumikap hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa ikabubuti ang kanilang samahan. Si Aling Remedios, na ngayon masigla at nakangiti, ay naging sentro ng kainitan ng kanilang tahanan. Ang bawat hapunan, na dating pinakmulan ng tensyon, ay ngayon ipuno ng masayang kwentuhan at malayang tawanan. Ang kanyang mapastri ay hindi na lamang pang personal na kasiyahan. Ito ay naging bahagi na ang kanilang pagkakakilanlan, simbolo ang kanilang pinagdaanan at ng matamis na bunga ang pagpapatawad. Si Maya, na ngayon iganap ng dalaga at nasa huling taon sa kolehiyo, ay nakatuon na sa pagbuo ng kanyang kinabukasan. Ang mga aral na natutunan niya mula sa kanyang pamilya ay kanyang bitbit sa bawat hakbang. Hindi na siya ang dating maemosyon at naghahanap ng atensyon na bata. Bakos, siya ay naging isang responsableng individual na may malalim na pag-unawa sa halaga ng koneksyon ng puso. Sa kanyang pag-aaralang business management, unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang pagnanais na maging bukas sa komunikasyon at ang kanyang pagmamahal sa pagliha ay maaring pagsamahin sa isang makabuluhang paraan. Isang hapon, habang natutulungan sila ni Aling Remedios sa kusina, na amoy ang sariwang ensaymada at banana loaf, naulinigan ni Maya ang isang ideya. Ma, kung tutusin, ang dami na nating nagagawang pastry araw-araw, at laging sold out sa mga kapitbahay. Paano po kung subukan nating i-level up to, hindi lang bilang libangan, kundi bilang isang tunay na negosyo? Nabigla si Aling Remedios sa tanong. Negosyo? Naku, Maya, sa edad kong ito, saan pa ba ako magsisimulan niyan? Ito'y libangan ko lang para maging abala ako at makakain kayo ng masarap? Ngumiti si Maya. Kaya nga po ako ang magsisimula. Sa tulong niyo at ni Tita Sofia, siguradong kakayanin natin. Isa pa, Tita Sofia po ang best sa marketing at sa pag-organisa. Si Papa naman, engineering ang utak, siguradong makatulong sa efficiency and kitchen. Napaisip si Aling Remedios. Nakita niya ang ningas sa mata nga po ang parehong ningas na nakita niya nun kay Sofia. Hindi niya akalain na ang kanyang pagnanais na mapasaan tradisyon ay mabubunga ang isang pagnanais na matayo ng isang bagay na mas malaki. Pero saan tayo magsisimula? Anak, hindi biro ang magnegosyo. Yaan po ang pag-usapan natin, sagot ni Maya, puno ang pag-asa. Kinabukasan, iprinesenta ni Maya ang kanyang ideya sa buong pamilya habang sila nag-almusal. Si Sofia, bilang isang babaeng may karanasan sa corporate world at entrepreneurship, ay agad na nahikayat. Nakita niya ang potensyal hindi lamang sa mga produkto ni Aling Remedios, kundi pati na rin sa determinasyon ni Maya. Maya, seryoso ka ba dito? Tanong ni Sofia, ang kanyang mata ay naniningning. Kasi kung seryoso ka, handa akong tumulong. Ito ang pagkakataon na may sakatuparan mo ang nga natutunan mo sa eskwela at makapag-ambak sa pamilya. Si Marco naman ay nagpakita ng suporta. Basta't desidido kayo, tutulong ako sa kahit anong paraan. Pwede akong mag-design ng kitchen layout para mas efficient ang galaw niyo, saka, baka may alam akong supplier ng good quality oven. Sa loob ng ilang linggo, ang ideya ni Maya ay naging isang konkretong plano. Ang kanilang munting kusina ay hindi na sapat, kaya nahanap sila ng mas malaking espasyo. Isang bakanteng tindahan sa gilid ng kanilang barangay ang kanilang nakita. Medyo luma na ito, ngunit nakita ni Maya at Sofia ang potensyal. Pinangalanan nila ang kanilang bakeshop na Matamis na Pag-asa, isang pangalan na sumasalamin sa kanilang sariling kwento ng pagbabago at pag-asa. Ang pagtatayo ng Matamis na Pag-asa ay naging isa pang bonding moment para sa pamilya Monteclaro. Si Marco, kasama ang ilang kaibigan niyang engineer, ay tumulong sa renovation. Si Sofia ang nangasiwa sa permits at licensing, pati na rin sa pagbuo ng marketing strategy. Si Maya ang nag-develop ng menu, pinagsama ang traditional recipes ni Aling Remedios sa modernong twists. Si Aling Remedios naman ang nagsilbing master baker, matiyagang nagtuturo kay Maya at sa dalawang staff na kanilang kinuha.
Tandaan mo, Maya, sabi ni Aling Remedios habang tinuturuan niya si Maya sa pagmamasa ng dough. Ang bawat piraso ng pastry na ginagawa natin ay may kaluluwa. Hindi lang ito ingredients na pinahalo, ito ay pagmamahal, pagtitiyaga, at pag-asa. Ang kanyang makamay, na dati sanay lamang sa pagpuna, ay ngayon punong galing at kagalakan, nagbibigay ng matatamis na treats na nagpapasaya sa maraming tao. Sa araw ng pagbubukas ang matamis na pag-asa, ang buong komunidad ay naktipon. Ang bakasop ay naging isang simbolo ang pagbabago sa buong barangay. Ang mga kapitbahay na saksi sa paglalakbay ng pamilya Monteclaro ay naging pinakamalaking taga-suporta nila. Ang mga ensaymada, pandesal, cookies, at cakes na handog ng matamis na pag-asa ay naging paborito ng marami. Hindi lamang ito masarap, kundi may dalang kwento ng pag-asa. Ang matamis na paasa ay hindi lamang natagumpay sa pagbebenta ng pastry. Ito ay nabukas ng maraming oportunidad. Nabigay ito ang trabaho sa ilang kabataan sa komunidad na nahihirapan mahanap ng employment. Naging lugar din ito kung saan nakikita-kita ang makapitbahay para makwentuhan at makapo. Minsan, ang bakashop ay naging venue para sa maliliit na community events tulad ng storytelling session para sa mga bata tuwing Sabado ng umaga. Habang lumalago ang negosyo, lumalago rin si Maya. Ang kanyang confidence ay tumaas at ang kanyang leadership skills ay nahasa. Natuto siyang ma-handle ng iba't ibang uri ng tao mula sa suppliers hanggang sa customers at sa kanyang mga staff. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi niya kinalimutan ang pinakamahalagang aral na natutunan niya, ang pagiging bukas sa komunikasyon at ang halaga ng pamilya. Isang araw, habang nakbabantay si Maya sa bakashop, may pumasok na lalaki. Matangkad, malinis tingnan, at may ngiting nakakahawa. Siya si Gabriel, isang young architect na nagtatrabaho sa isang development project malapit sa kanilang lugar. Regular siyang bumibili ng kape at ensaymada sa matamis na pag-asa. Unti-unti, ang kanilang casual na pag-usap ay naging mas malalim na diskusyon tungkol sa buhay, sa mga pangarap at sa mga hamon ng pagiging young professional. Nagustuhan ni Maya ang katalinuhan at kabaitan ni Gabriel. Nakita niya rin ang determinasyon nito sa buhay at ang pagpapahalaga nito sa kanyang pamilya, isang bagay na mahalaga para kay Maya. Si Gabriel naman ay humanga sa passion at drive ni Maya, lalo na kung paano niya pinagsasama ang tradisyon at modernong approach sa kanilang negosyo. Naging matalik silang makaibigan at hindi na tagal, ang pagiging makaibigan ay unti-unting nawi sa mas malalim na damdamin. Napansin ni Aling Remedios at Sofia ang pagbabago sa mga mata ni Maya tuwing binabanggit niya si Gabriel. Sa unang pagkakataon, medyo naalala si Aling Remedios. Baka naman madistract si Maya sa negosyo, Sofia, bulong niya sa manugang. Ngumiti si Sofia, "Ma, hayaan niyo si Maya, bata pa po siya, at saka, tingnan niyo kung paano siya lumago. Sigurado akong marunong siyang timbangin ang priorities niya, basta masaya siya. At mabay ang lalaki. Ayos lang." Ang sagot ni Sofia ay napakita kung gaano na siya kalayo sa dating Sofia na takot sa pahaton ni Aling Remedios. At ang sagot naman ni Aling Remedios, na hindi na mapanuri, ay napakita rin ng kanyang pagbabago, basta ipakilala niya ng maayos sa atin. Isang gabi, matapos ang hapunan, ipinakilala nga ni Maya si Gabriel sa kanyang pamilya. Kinabahan si Maya, ngunit naramdaman niya ang suporta ng kanyang pamilya. Si Gabriel, sa kabilang banda, ay kalmado at magalang. Agad siyang nakakuha ng pabor kay Marco dahil sa kanyang kaalaman sa engineering at architectural design. Kay Sofia naman, humanga siya sa professionalism at sa kanyang pananaw sa negosyo. At kay Aling Remedios, nagdala siya ng isang buong basket ng paboritong ensaymada ng lola niya, at mayo siyang nakipagkwentuhan tungkol sa malumang tradisyon ng pagbabaka. Naramdaman ni Maya ang init sa kanyang puso habang pinamamasdan ang kanyang pamilya at si Gabriel. Naroon ang patanggap, ang respeto, at ang tunay na interes na makilala ang tao. Walang pahatol, walang pagpuna, kundi puro pag-unawa. Iyon ang pamilyang Monteclaro ngayon. Ngunit hindi laging payapa ang paglalakbay ng matamis na pag-asa. Isang malaking chain bakeshop ang nagbukas sa kabilang kanto.
Ang kanilang mapresyo ay mas mababa, at ang kanilang marketing ay agresibo. Unti-unting nabawasan ang mga customer ng matamis na pag-asa. Nag-alala si Maya at Aling Remedios. Ang mga staff nila ay nagtanong kung paano sila magpapatuloy. Paano na tayo, Ma? Tanong ni Maya. Ang tini ay puno ng pakabahala. Habang tinitignan ang kanilang counting benta sa araw na iyon, hindi natin kayang makipagsabayan sa presyo nila. Hindi ito tungkol sa presyo, Ana, sagot ni Aling Remedios, bagamat mayroon ding bakas ng paalala sa kanyang mukha. Ito ay tungkol sa kalidad at sa kwento natin. Hindi tayo basta isang bakeshop, tayo ay pamilya. Doon muling pinatunayan ng pamilya Monteclaro ang kanilang katatagan. Nagpulong silang lahat. Si Marco ang nagsuggest ng strategic positioning. Kailangan nating ipaalala sa mga tao kung bakit iba tayo. Ay hindi tayo mass-produced. Tayo ay may puso. Pwede tayong mag-offer na unique experience. Si Sofia naman ang nagbuo ng ideya ng matamis na Pag-asa Community Day. Gagamitin natin ang bakeshop para maging sentro ng komunidad. Mag-offer tayo ng libreng pastry workshop para sa mga bata, mag-host ng mini-concert para sa mga local talents, at magbibigay ng discount sa mga senior citizens. Dapat maramdaman ng mga tao na ang matamis na pag-asa ay hindi lang negosyo, kundi isang parte ng kanilang buhay. Si Gabriel, na ngayon mas malalim na ang relasyon kay Maya, ay nagboluntaryong tumulong sa pag-ayos ng event. Maya, kung kailangan mong tulong sa design ng posters o sa layout ng event, nandito lang ako. Ang kanyang suporta ay nagbigay lakas kay Maya. Sa loob ng ilang linggo, muling nabuhay ang matamis na pag-asa. Ang Community Day ay naging matagumpay. Dumaksa ang mga tao, hindi lamang para bumili ng pastry, kundi para maranasan ang init at pagmamahal na ibinibigay ng pamilya Monteclaro. Nagsimulang kumalat ang balita na ang matamis na pag-asa ay kakaiba. Hindi lamang sila nakbabaki ng masasarap na pastry. Sila ay nakbabaki ng maalaala, ng pag-asa, at ng pagkakaisa. Ang customer na bumali ay nakdala ng bagong customer. Ang loyalista ay naging mas vokal sa kanilang pagsuporta. Unti-unting bumalik ang sigla ng matamis na pag-asa. At sa loob ng ilang buwan, mas matagumpay pa sila kaysa dati. Ang bagong kakumpetensya ay nanatili. Ngunit hindi nito natalo ang kakaibang alok ng matamis na pag-asa. Ang pangyayaring ito ay mas nakpatibay sa paniniwala ng pamilya Monteclaro na ang pagsubok ay pagkakataon para lumago. Si Aling Remedios ay hindi na natatakot sa kompetisyon. Bakus, naging inspirasyon pa ito upang mag-innovate at mas lalong pagandahin ang kanilang produkto at serbisyo. Si Sofia ay mas naging hands-on sa pagpapalago ng kanilang brand. Si Marco ay laging handang magbigay ng praktikal na solusyon. At si Maya ay mas lalo pang nahasa ang kanyang leadership at ang kanyang pag-unawa sa kahalagahan ng komunidad. Ang pagmamahalan nina Maya at Gabriel ay naging mas matata din sa panahong ito. Nakita ni Gabriel kung gaano kamahal ni Maya ang kanyang pamilya at ang kanilang negosyo. Nakita niya ang katatagan ng pamilya Monteclaro at kung paano sila nagtutulungan sa oras ang krisis. Naunawaan niya na ang pagiging parte ng pamilyang Monteclaro ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi sa isang kolektibong paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, natapos si Maya sa kolehiyo na may honors. Kinuha niya ang matamis na paasa bilang kanyang major project sa thesis at nakakuha siya ng pinakamataas na grado. Ang bakeshop ay naging isang case study na isang matagumpay na small business na may malalim na koneksyon sa komunidad. Isang araw, habang nakaupo sila ni Gabriel sa bakeshop, nakakapa at nakpaplano para sa susunod na Community Day, natanong si Gabriel, Maya, sa lahat ng pinagdaanan ninyong pamilya, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral na pwede mong ibahagi? Ngumiti si Maya, tiningnan ang customer na masayang nag-usap sa loob ng bakeshop, at pagkatapos ay tumingin kay Gabriel. Na ang pamilya ay hindi perpekto, Gabriel, pero ang pagmamahal at pagpapatawad, sila ang pinakamakapangyarihang tool para ayusin ang kahit anong sira. Hindi ito isang destinasyon, kundi isang patuloy na paglalakbay. Ang araw-araw na pagbili na mahalin intindihin at suportahan ang isa't isa, iyon ang nagpapatibay sa atin. Ilang taon pa ang lumipas. Ang matamis na paasa ay hindi na lamang isang bakeshop,
ito ay naging isang institusyon sa kanilang komunidad. Nagbukas sila ang isa pang branch sa kalapit na bayan, at ito ay pinamamahalaan na ang isa sa mga staff na kanilang sinanay. Si Aling Remedios, bagamat tumatanda na, ay nananatiling aktibo sa bake shop, nagsisilbing konsultant at inspirasyon. Ang kanyang magkamay ay patuloy na nagbabaka at ang kanyang ngiti ay mas lalo pang lumalawa. Si Sofia at Marco ay naging mentors para sa mga young entrepreneurs sa kanilang lugar. Ibinabahagi ang kanilang mga karanasan at aral. Ang kanilang tahanan ay nanatiling santuwaryo ang kapayapaan at pagmamahalan, kung saan ang nga apo ni Aling Remedios maanak nina Sofia at Marco, at ang mga magiging anak pa nina Maya at Gabriel ay malayang naglalaro at nagtatawanan. Ang kwento ng pamilya Monteclaro ay naging isang alamat sa kanilang komunidad. Ito ay naging isang patunay na ang pagmamahal ay may kapangyarihang pagalingin ang anumang sugat, pagbigyan ng pag-asa ang sinumang nawawalan, at pagbuo ng isang samahan na higit pa sa dugo. Ang bawat henerasyon ng mga Monteclaro ay bitbit ang mga aral na ito, at bawat isa ay nagdagda ang sariling kulay sa kanilang matamis na kwento. Ang bahay, na minsan ay saksi sa mga pait at luha, ay ngayon isaksi sa mas maraming tawanan, mas maraming pagdiriwang, at mas maraming pagmamahalan. Ang bawat piraso ng pastry mula sa matamis na pag-asa ay nakdadala ng lasa ng pag-asa, isang paalala na ang pinakamasarap na buhay ay ang buhay na pinagsasaluhan, pinahirapan, at pinagyaman ng pag-ibig. Ang paglalakbay ng pamilya Monteclaro ay patunay na ang pagmamahalan ay hindi nagtatapos sa happily ever after, kundi nagpapatuloy sa bawat araw, sa bawat hamon, at sa bawat bagong pag-asa na kanilang sama-samang binuo para sa isang walang hanggang kinabukasan. Ang kanilang buhay ay patuloy na nagiging isang buhay na puno ng kulay, kahulugan, at ang hindi matatawarang halaga en tunay na pagkakaisa at pagmamahalan sa loob en isang pamilya na umaapaw at nagiging inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Patuloy silang naglalakbay, hindi man perpekto ang bawat araw, ngunit punong ng pananampalataya sa pag-ibig na nagbuklod sa kanila.